kalokohan yan. Buwan lang panalo yung si Sara. Bayad lang kasi yung Pulse Asia at saka yung SWS eh. Pilit lang nilang tinataas. Pero Sino nagbayad? Sige nga. Si Mipi Sara magbabayad ng Pulse Asia. Kayo nga may hilig magbayad niyan eh. Yan nakalambogi naman oh. Ito yung kasinungalingan na mama. Ang may invento nun. Ang may invento nun ay ang hustisya. Malinaw naman yon sa code ng mga abogado na sila ay dapat Minister of Justice. At mga asahang mga job order at contract of service. Nako po, naramdaman nyo na ba yan? Control project. Lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Ang pera ng taong bayan, namuntik na mga ibulsa ng mga tiwaling politiko. Kilala nyo naman yun, di ba? Kilala nyo. Kilala nyo yun. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Tagal-tagal mo magsalita, yan lang pala ang sasabihin mo. Anak ka ng tokwa naman, oh. Oo, nag-iiyakan na ho. Nag-iiyakan na ho yung mga, ang tawag dito, yung under, yung spokesperson. Maraming pasaring. At kanina ka pa inaantay ng taong bayan, para marinig kung ano yung mga pinagsasabi mo, baka, meron ka bang mapapaniwala? Meron ka bang sinasabi na maniniwala muli ang taong bayan? Baka wala na ho dahil, yung pera daw ho, inailigtas. Saan kaya naipasok yung pera? Bibigay natin yung detalye niyan at kung gusto niyo sumali sa ating talakayan at reaksyon, andyan po yung join button, pumindot ka na. Ito yung pahayag niya sa kanyang SONA na inaabangan ng napakaraming tao daw, di umano. Pero, wala naman hong kasay-say-say-say. Kumbaga sa sustansya, anong tawag doon? Malnourished yung mga binibitawang salita. 'Di ba? Walang sustansya, walang katotohanan, puro gawa-gawa, script, puro kwento. Ang masaklap pa dito, yung mga alagad niya ay nagsasalita pa. At mamaya pasadahan din natin yung sinabi ni Senator Peter Cayetano at itong sinabi ni Ob-Ob. Kilala niyo ba si Ob-Ob? Yung mahilig mag-iiyak. Hindi raw mananalo si BP Sara sa 2028. Yan kanyang pahayag eh. Alamin natin dito sa iyakin na ito. Iyak pa more. kalokohan yan. Buwan lang panalo yung si Sara. Bayad lang kasi yung Pulse Asia at saka yung SWS eh. Pilit lang nilang tinataas. Pero Sino nagbayad? Sige nga. Si BP Sara magbabayad ng Pulse Asia. Kayo nga may hilig magbayad niyan eh. Yan nakalambogi naman oh. Ito yung kasinungalingan na mama. Diba? Kaya nadidisbar. Kasi wala naman magandang salita na binibitawan. Buti na lang talaga hindi nanalo. Dahil kung nanalo, puros! Sabi ni Aling Desma, puros kasinungalingan. Lahat ang manggagaling sa bunganga. Ay, sa bibig pala. Bunganga pala, malaki yun. Sabi ni Aling Marie, tingil-tingilan mo na pag-iimbento mo at katang-iisip. Na hindi mananalo si BP Sara. Subukan nyo. Talunin nyo muna si BP Sara. At meron ho tayo nabalitaan. May nag-comment na ho sa atin. Ito yung pinaka-exciting na maririnig nyo. Ito yung pinakamagandang bagay na maririnig nyo. Sa hinahaba-haba ho ng paghihintay natin by next week. By next week, meron isang sorpresa na malalaman at ano tawag doon? Masasaksihan nyo. Isang magandang pangyayari na ang dating presidente ay magbabalik Pilipinas na. Yan ang sabi ng ating bubuwit. Pero ako ho, kung ito ay totoo, excited talaga ako. Kung ito naman ay kwentong kutsero, bakit pa natin gagawa ng kasinungalingan? Diba? May nag-comment sa akin eh. Sila daw, taga UK. Siya daw po ay parang sumundo kay BP Sara o parang sila daw po yung grupo na sumalubong kay BP Sara at may balitang maganda.
Oh, baka by next week, tignan natin ha, baka nandito pa. Sabi niya, Kuya Goods, good morning. Oh, may good news. Oh, baka next week, si Tatay Digong ay uuwi na. So, yan ang kakabang-abang na magandang nabalitaan natin. Salamat po sa iyo, sir. Yung taga UK na nag-comment. Oh, tuloy nga natin ito si Ob. Actually, dati pa naman, bayaran naman yung Pulse Asia at saka yung ano eh. Di naman, aminado kayo, binabayaran niyo yung Pulse Asia. Saka hindi ho kami naniniwala na hindi mananalo si Bibi Sara. Diyan nga lang kayo nakisakay, nakiride on eh. Lalong-lalo na yung amo mo. Wala hong kapanapanalo yung amo mo. Dinala lang Duterte, ayun, nanalo. Kaya kami nabudol eh. Alam ko, nabudol ang buong Pilipinas dahil dito sa pagsasanib. Yung John Netame na tinatawag. Pero ngayon, dahil nagkaroon na ho ng hindi pagkakaunawaan, magkahiwalay na ho ang pula at saka green. Ang green ang nangingibabaw. Ngayon sasabihin mo, hindi man nanalo si Bibi Sara? Kwento mo sa unggoy. SWS, mga bayaran yung mga na yan eh. Nakita mo, bastos, no? Paano mangyayari yun na ibig mo sabihin kakalimutan natin yung mga winaldas na hindi maipaliwanag? O hindi nyo nga maipaliwanag eh. Hindi nyo pa rin mapatunayan. At dahil sa mga kwento ng mga testigo na wala namang ebidensya at hanggang ngayon nangangalap pa rin ng istoryahe na hindi kayang i-prove sa trial, anong sabi mo? Hindi ba nanalo si Bibi Sara? Baka nananaginip ka, sir, boss, amo, manager. Tigil-tigilan nyo ha. Tigil-tigilan nyo yung pananaginip ng gising. Just because ang explanation natin kasi threat yan. Threat. Anong threat pinagsasabi nyo? Actually, in 2022, the reason why Sara did not run for president is because ayon mismo doon sa survey ng Malacanang, number 4 lang siya. Nakita nyo kalokohan, no? Magaling din mag-istoryahe ang mama. Pinagbigyan nyo ang amo nyo dahil nakakaawa. Dahil ang amo nyo nangako, yung ill-gotten wealth o yung pera sa Swiss bank, kukunin, ipambabayad sa utang. At siyempre, yung pambubudol kay Bibi Sara. Ngayon, kukwentuhan mo kami. Ano gusto mo maniwala kami sa inyo? Na hindi mananalo si Bibi Sara? Kailan? At saan banda? Magbigay kayo ng patunay na totoo yung sinasabi nyo. Hindi yung gumagawa at nag-iimbento lang kayo. Ito nga sabi ng mga galing na political analyst political commentator Subukan yung talunin. Subukan yung maghanap ng pagtutunggali kay Bibi Sara. Wala kayong makikita. Dahil wala hong katapat ang Agila ng Davao. Yan ang katotohanan. Ang number 1 noon, si BBM. Number 2, si Lenny. Number 3, si Isko. Pang-4 lang si Sara. Ayan na naman tayo sa kasinungalingan Pero anyway, lipat na natin yan. Kasi puro kasinungalingan na lang iniimbento. Dito tayo mag-focus sa kasinungalingan din ng amo niya. At ito muna, yung pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano dito sa patungkol sa sonang nangyayari ngayon. Bago maisa lang ito si Bayba M, alamin natin When will this be that the Senate is already resuming with impeachment, with budget, with LEDAC bills? We have a crisis of hope. Marami tayong hinaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno. I'm not talking about the administration lang, but to everyone. Hindi lang dahil sa batuhan ng akusasyon kasi after 1 year, hindi pa klaro yung reforms dun sa flood control at infrastructure scandal. Yung day-to-day na corruption, whether yan ay traffic violation, yan ay permits, ay parang naging naging sa kultura na natin. Having said that, unknown pa or uncertain kung ano nangyayari sa Middle East, kaya ang presyo ng gasolina, asahan nyo na bababa ng konti, after 2 months, 3 months, tataas na naman. Maraming maliliit na negosyo ay umaangal na hirap na po sila. So on one side, magandang naitaas yung minimum wage, especially sa malalaking kumpanya na napakaganda naman ng profit margins. On the other hand, for small businesses,
may question mark din, di ba? Tapos yung spending, OFWs nangangamba na pag tinamaan nga yung mga bansa nila, lalo sa Kuwait, Bahrain, Qatar, ay baka mawalan sila ng trabaho. Then of course, for many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue and Yan. meron nga bang election sa 2028. So all of this, SONA is an opportunity to give some certainty. SONA is an opportunity not to pin the hopes on the administration, but hope na on certain areas pwede magkaisa. Di ba? Halimbawa sa economy, when I had the chance to speak to many of the high officials in my short stint as a Senate President, sinabi ko sa kanila yon na okay sa akin yung prioritize yung ekonomiya, okay sa akin at okay yung fair at saka maayos na impeachment, and then paano natin i-resolve yung flood control na katanggap-tanggap. So it's an opportunity, mamaya is an opportunity, but as you said nga, no, sa impeachment trial, may 1 hour leisurely lunch ka, but let's say 4 to 7 yung session. So, ang matitira mo lang meeting time, if you like meeting ng lunch, breakfast, or dinner, is dinner. So, kung makauwi ka ng mga 9 o'clock, magbabasa ka ng 1-2 oras, 11, gising ka ulit ng 6-7, parang talagang ang gagawin mo na lang ay yung session hall at saka yung impeachment ng Monday to Wednesday. Meron naman Thursday to Saturday, but given that our senators are elected nationwide at dapat nagpapakita din kami sa other parts of the country, it'll be a challenging, di ko talaga malaman kung 3 months, 6 months, meron nga yung sinabi ni Senator Win na sa takbo ngayon baka umabot ng 1 year. So let's see, but we just have to rise to the challenge. Baka umabot pa ng 1 year. Grabe, katagal. Ha? Kasi ayaw pa kasi nila tantanan si Bibi Sara. Mauubos lang ho ang budget ng Pilipinas. Kaya ngayon, nagkakaingit-ingit na naman, gusto na mamangutang para punaan yung pagkukulang ng 2026. Ngayon daw, ngayong taon. Ano ba iniisip na naman? Bago matapos ang taon, kailangan mapirmahan na naman yan. Mag-aaway-aaway na naman sila dyan sa GAA, saka sa BICAM. Sigurado, papaldo. Marami na naman papaldo dyan. Pero anyway, aalisin na natin yung usapin na tatagal pa ba ang hearing? Sana nga magbotohan na para hindi na tumagal. Para wala na yung pag-uusap diyan sa 16 threshold. Di ba? Kasi pag nabotohan na sila, tapos na wala nang hearing. Ano mangyayari? Back to work na ulit. Kasi inaabangan lang naman diyan yung na-decise na boto, wala nga decise na boboto. Dahil 13 lang sila. So ngayon, ito merong si Senator Robin na-interview. Ito ho ay biglaan lang. Ngayon, ang tanong sa kanya, deadma sa basher ukol sa BP kay BP Sara impeachment. So ngayon, ano yung magiging implikasyon na ito? So parang lumalabas dito minsan sa mga reporter na ito, hindi maganda yung mga katanungan. 'Di ba? Kagaya nung kay Mayor Baste. 'Di ba? Yung ano ba yung konteksto, saan ba nanggaling yung mga katanungan na yan? Pero ito, alamin natin. Wala hong parang deadma lang kay Senator Robin. Ay, sir. Sir, can you say lang? issue. Wala issue, sir. Sir, yung mga bashing lang dito sa yung mga tanong, mga sagot sa impeachment, what do you say to that, sir? Wala naman akong democracy. Ayos lang yun. Sagot, di ba? You stand by yung dapat wag one-sided ang prosecution, sir? Of course, hindi naman ako may invento nun. Ang may invento nun ay ang hustisya. Malinaw naman yon sa code ng mga abogado na sila ay dapat Minister of Justice. Pero ano pong masasabi niyo, sir? Nasasad ba kayo na may mga bashing pong nangyayari? Wala akong kahit anong Alam mo, hanggat ang tao, sila ay nagkakaroon ng pagtatanong, nagkakaroon sila ng pagkamulat. Yan ay kaligayahan ng isang revolusyonaryo. And you remain to be a fair senator, Judge, sir? Of Di ba course. dapat matuwa nga sila dahil nakikita nila na ang isang katulad ko tumatayo at nagtatanong. Ibig sabihin, sinasaliksik ko
kung ano ang katotohanan. Mas mahirap yung nakaupo ka lang. Ibig sabihin may desisyon ka na. Wala kayo sir, wala pa. Makikinig talaga. Wala. Oh, mahirap yung pipi. Hindi ho ang sasalita. 'Di ba? O meron isa diyan, si Leon Guerrero. Hindi ho marunong magsalita at hindi marunong magtanong yun eh. Buti pa si Senator Robin. Kahit pa paano, ina-adapt niya kung ano yung rules, ano yung nilalaman ng konstitusyon, ano yung demokrasya. Hindi ka guys sa iba, wala nang due process, gusto pa, scripted lahat ng mga bagay-bagay. Oh, gusto nila magpakulong. Gusto lang gisahin yung ibang senador, ginagawa nila. Sorry, we have to ask. Nag-resign po yung inyong COS, Attorney Horalo. Matagal nang may sakit yun. Pwede naman yung kunin yung records dyan. Kunin na lang nyo, wag na lang nyo ako tanungin. Kasi yan yung mga issue na hindi maganda. Yan yung mga gawa-gawang issue. Doon lang tayo sa totoong issue. Ang totoong issue, yung impeachment. Yung tungkol sa tao, may HR. Di tanungin nyo sa HR kung ano ang sitwasyon niya. Merong clinic. Di tanungin nyo sa clinic kung ano yung nangyayari kay best friend ko yun. Ano ba kayo? So he's not well, sir. May yung high blood niya, hindi ko-control yung high blood. So, open kayo sa sauna, ma'am. Napakasimpleng sagot. Hindi natin malaman dito. Andito na naman siya. Bumalat na naman yung tagapagsalita. Under nga lang. May patutsada na naman. Ewan ko, may inis na naman kayo. Baka hindi nyo naman panoodin to. Yung mukha na yan, nakita nyo ba? Yung mukha na yan. Baka hindi nyo naman panoorin eh. Kaya wag na natin siguro isama yan. Baka sabihin nyo, Kuya Gus, nakasal kami sa pagmumukha niyan. Pwede bang wag mo na lang i-topic yan? Sige, hindi natin i-topic yan eh. Kasi meron siyang banat. Talagang, ewan ko sa'yo, ate, ibang klase ka. Sa 2028 na lang kayo mag-usap ni Bibi Sara, ha? Ngayon, eto na tayo. Dito na tayo sa exciting part. Di ko alam kung totoo ba o mambubudol na naman ng isa pang taon. Ito nga paanggulo nyo. Yung paanggulo nyo, kami maririnig kayo dito eh. Yung pera daw ng bahala na kayo musga at bibigyan natin reaction yan. Taas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Di ba pisan mo yun? Totoo ba yan? Patong-patong na sa dating speaker. Oy! Totoo kaya ito? Yan din yung sinabi nyo nung yung bago magpasko, may big fish na makukulong. Anak ka ng tipaklong. Hanggang ngayon, di pa umarap sa Blue Ribbon. Walang pagharap sa Blue Ribbon. Ano to? Budol 3.0 ba ito? Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Weh! Palakpakan yung mga buhay. Ang dami nyo dyan. Dapat kayo yung sinasabi ang mahiya naman kayo eh. Sabi ni Aling Ledesma. Dapat, tinutumbo kayo dyan eh. Yung mga maleta gangers. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang Hindi tungkulin naman namin nararamdaman. Pangulo daw siya. Sabi sa video. Ay, hindi wala kayo. Napanggulo ito. ko ay sa inyo ang aking mga kapwa Pilipino. Tuntua yung mga bakulaw, ano? Basa! Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto. Naku, alam na pala guni-guni ang mga proyekto. Pero wala naman kaming naramdaman na pinigilan nyo eh. Nasa na yung pera na binudget para doon sa flood control dyan sa Bulacan na wala naman nabuo. Tatanong lang kami. Pwede nyo bang sabihin? At tila baga,
Wala naman ho nararamdaman ng Pilipino na napigilan nyo. mapupunta lamang Kita mo, hirap magsinungaling, ano? Magbabasa ka na lang eh. Mapupunta. Saan na naman mapupunta ito? sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Ang hirap basahin, ano? Ang hirap magbitaw ng totoong. Pwede mong sabihin. Yung kontraktor, kinasuhan. Baka alam niyo yan, hindi niyo alam. Kinasuhan. Paglipas ho ng ilang araw, ilang buwan, wala na hong kaso, yung sinasabi niyo kontraktor. Sino natira may kaso? Si Diskaya. Bakit? Hindi ho nagsoli ng kwarta. Kaya huwag ho kayong magsasalita na napigilan nyo. Sino ho ang pinigilan nyo? Dapat i-mention nyo. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng Kaya halos magkano? 12 bilyong piso ang napreserba. Bakit uutang ho kayo? Kung may napreserba pala, bakit ho nababalitaan na uutang kayo? Ito, magkano ha? Magkano ang nababalita dito na utangin? 2.68 trillion upang pondohan ang kakulangan sa pambansang budget para sa taon. May napreserba pala kayo eh. Huwag na kayo mangutang. Gamitin nyo na yung piniserba nyo. akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa ombudsman at sa Pero yung binalik ho na pera ng mga district engineer, saan ho napunta? Tatanong lang ho kami. Baka meron kayong kasagutan sa mga tanong namin. Pwede ba ho? Ipaalam nyo sa taong bayan kung saan din nila yung 115 million ba yun na sinoli ng mga district engineer? ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Talaga? Kita nyo, nagchichismisan lang kayo. Hindi kayo pinakikinggan ng bata nyo, di ba? Ano nangyari? Sabi nung siya, hindi yan totoo. Lahat yan script. Bubuduli na naman tayo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at mga asahang mga job order at contract of service. Nako po, naramdaman nyo na ba yan? Control project. Lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Wala. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Hindi kayo nagdeklara agad. Bumilang pa ho ng ilang araw. Kaya nga nagulat ang taong Pilipino eh. Si BP Sara, nagsalita kayo, nakanganga pa rin. Wala kayong sinasabi. Saka huli na ho kayo nagbigay ng mga, magkano pinagbibigay nila? 5,000 doon sa mga rider at sa mga jeepney driver. Di ba? Hindi naman solusyon yung pamimigay ng kwarta. Ang solusyon, yung pamatagalan, magpatayo kayo ng planta. Meron naman tayong malampaya, i-refine nyo,
gawin yung finished product, yun at yun ang gagamitin ng ating kababayan na gasolina sa mababang presyo kasi sa atin naman ang mga produkto. Hindi yun, kukuha kayo ng budget, bibigyan nyo ng 5,000 yung mga rider, tapos sunod pag nagkagera na naman, ayan na naman, banat na naman. Diba? Maggawa kayo ng planta, pondohan nyo yung planta, hindi yung ganyan puro ngaw-ngaw. Wala pa matagalang solusyon. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Totoo ba? Nararamdaman niyo ba yung uplift na sinasabi niya? Ilang budol kaya ang mangyayari sa mga kababayan natin? Kaya nga bagsak ang rating, sabi ni Aling Marie. Hindi huusad kahit naman siguro kung sino yung endorso niya na para tumakbo, hindi huusad. Kawawa ho. Tatalunin ng Agila ng Davao. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Ito na! Ang pera ng taong bayan na muntik na maibulsa ng mga tiwaling politiko. Kilala nyo naman yun, di ba? Kilala nyo. Kilala nyo yun. Alam namin, kilala mo yun. Wag nyo ibida-bida na muntik. Binulsa na talaga. Anong muntik? Binulsa na ho. Di ba? Nasa mga maleta gangers. Pinadala pa nga sa Ilocos eh. Sabi ng 18 Marines yan. Sino humarap? Si Charis. Ay naisalba natin. Naisalba daw. Naimaleta. Naisalba daw ng pangulo nyo. Yung nakawin. Baka naimaleta ng pangulo nyo. Sabi ni Aling Marie. Na magamit natin at sa halit ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5. Wala yan. Kung hindi pa sa tulong, noong ibang pribadong mga kababayan sa tulong nila, hindi pa kayo a-action. Grabe talaga, no? Ibang klase. Diba, ilang araw pa lumipas bago sila umaksyon? Diba, totoo? Nagkaroon ng repatriation. Ilang araw ho. Diba? Si BP Sara talagang action agad eh. Eto, wala. Saka pangit ho na zona na ito, napakarami hong hindi mga magandang nangyari kasi ang dami hong naaresto. Diba? Hindi ko alam kung yung mga naaresto na yan ay yung mga tao rin nila. Di umano. Kasi baka mamaya gumagawa sila ng kwento, sasabihin ng gugulo na naman ang mga realista ng mga iba't ibang grupo. Tapos palalabasin nila magulo ang Duterte na naman. Na-aresto kanina. Ano po ang mga ikakaso sa kanila? We have a reason to have a valid arrest and they were accosted because of violations of ordinances and special laws. Particularly 9003, RA 9003, BP 880 and local ordinances. Lalo na yung magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha. Lalo na yung nangyari noong September last year. Kita nyo naman, di ba? And ayaw natin payagan na sila pa ay
magpatuloy na manggulo din sa kalsada. At maapektuhan, of course, yung tahimik na nagpo-protesta. Sir, anim po sila or 5 po? I think there are 51 arrests. 51. Yes. 51. Total na po yun. Total. Total na. Hindi pa tapos. Baka may ano pa. Sir, Baka meron pang mag-violate doon. sir, dun sa Buti pa dun sa kagabi. 10 p.m. to 2 a.m. Di ba? Napakatiwasay naman nung aktibidades ng ating kapatid na Iglesia ni Cristo. So, ganun lang sana, di maayos. Baka isisi na naman nila sa grupo ng mga Duterte. Walang ganun. Kita nyo, di ba? Maayos ang mga ANC. Ngayon, ayan mga taga-bundok na yan, naglalabasan lang yan para manggulo. Di ba? Ngayon, sana yung sinasabi ng panggulo nila, yung daming binanggit eh. Naisalba raw yung pera. Naisalba nga talaga. Kaya kung umabot sa video natin ito, ako naman ay lalamig sa inyo. Please like and share. At syempre, yung nag-comment sa atin. Salamat po. In just 2 weeks, in just 1 week, meron ho tayong panibagong update. Tatay Digong, back to the Philippines. Yan ang aabangan natin. Sana, Panginoon, ikaw na hong bahala. Sana ho, yung nagmensahe sa atin na taga-UK, sana ho, totoo yun. Ito, shoutout segment natin. Syempre, hindi tayo magtatapos ang tingin ko na si shoutout. At huwag niyong kalimutan panoorin si Mang Banat. Di na ho ata talagang ginaganahan si Mang Banat kasi ayaw niyo raw panoorin eh. Mula kay Roland Mahelna. Roland Mahelna, shoutout po sa iyo. Ang galing mo, vlogger ng DDS. Yun sabi niya. Beverly Villa, shoutout po sa iyo Ma'am Beverly. Lilan Di Masangka, Aurora Castro, Evelyn Danieles, shoutout po sa iyo. Hindi naman palang hindi baha kasi may lugar na ano daw. Okay. Elena Quillalbiso, shoutout po sa iyo. Master Lee K-Vlog, shoutout po sa iyo. Kay Ma'am Elsa Hitman Mercado, shoutout po sa iyo, Ma'am. Cecilia Den, shoutout po sa iyo. Cesar Santos, shoutout po sa iyo, Sir. Alex Aleman, shoutout po sa iyo. Divina Benales, Gleserio Guhelda, Rolando Dugo, shoutout po sa inyo. Arceli Cruz, Benedict Bayon, Nestor Moreno, shoutout po sa iyo. Francis Carlito Acevedo, shoutout po sa iyo. Elias Dablo, Dan Castillo, shoutout po sa inyo. Marciana de la Cruz again. Jenny Maramba, shoutout po sa iyo. John J. Regalo, shoutout po. Jose Asmolo, shoutout po sa iyo. Marciana Capasya, Danny Dikan, shoutout po sa iyo. Pinang Ramos, shoutout po sa inyo. Jeha Rux, shoutout po sa iyo. Aling Sigovia, Luz Kimbao Libot, shoutout po sa inyo. Cesar Santos, shoutout po. Elias W again, Marciana Capasya, Arceli Cruz again, shoutout po sa inyo. Rayden Mata, Amantala Lampas, shoutout po sa iyo. Irene Legaspi, shoutout po. Hermita Payot, Jenny Maramba, Rolando Bernardo, Macario Abusol, shoutout po sa inyo. Carlito Acevedo, Willie De Los Santos, Ruby Baltasar, Mira, Michael Rosal, Melda Passion, shoutout po sa iyo, and Willie De Los Santos. Yan, kung mabot ka sa ating video, sa dulo ng ating video, shoutout segment natin. Doon sa mga hindi po nabanggit, damihan niyo po yung pag-komento, baka ako natatabunan. Hanggang sa muli po, like and share. Bye-bye!